Yung Yung lollipop. candy mo. Yung lollipop mo, partner. Imbis na gavel na lollipop. Lollipop yung Hindi nga, hindi pa ko kasi yan talaga mangyayari ngayon. Pag naakyat na sa Senado, yun. At yung mga ganyang revelation during the hearing, makaka-affect ba kaya, partner, sa survey, sa mga sinasagawang survey Kaya ng nga. different survey firms, dun sa mga trust rating, Yan. yung confidence ng mga ng taong bayan, kung narinig na nila at lumabas itong mga sinabi kahapon. Oo. Kaya naman, kakausapin natin, itatanong natin, Direkta, Yan. mula sa New York. Wow. Gusto mo yan, partner? Hindi to sa Cubao, ah. No, New York, USA tayo. Kaya Yes. babatiin natin siya ng magandang gabi doon. Oo nga pala. At magandang umaga dito ang isang political scientist natin at president din po at CEO ng WR Numero, si Sir Clive Arguelles. Sir Clive, magandang morning dito. Magandang gabi dyan. Si Doris at Robert po ito. Hello, sir. Ay, magandang umaga po sa inyo dyan, Robert at Doris, at magandang gabi dito mula sa New York. Sabi ko sa'yo, nasa Oo New nga, York tama siya. ka, partner. May tama ka. Sir Clive, siguro po unang tanong natin, after nating marinig yung mga sinabi ni Madriaga doon sa pagdinig kahapon, paano dapat ito tanggapin ng publiko? Paano natin i-assess yung mga accusations na sinasabi niya? Correct. Ako, well, sa umpisa, mahalaga na itong paglalabas ng mga ebidensya, testimonya ni Madriaga ay nangyayari ngayon, bagamat hindi pa trial, no, pagdinig pa lang ng House. Kasi sa huling survey ng WR Numero, halos majority, no, 46% na mga kababayan natin sinasabi na kulang ang kanilang kaalaman, hindi sapat yung kanilang kaalaman patungkol sa ebidensya, Oo. tungkol dito sa impeachment laban kay VP Sara. So magandang oportunidad to na naririnig na natin yung isa sa mga susing testimonya, itong testimonya ni Ramil Madriaga. Ako, I think nung pinapakinggan ko yung kanyang testimonya, maaari kasing sabihin mo na, nako, parang hindi ka panipaniwala, lalo mabibigat yung mga aligasyon dun sa ikalawang pangulo, no? Marami patungkol sa patungkol sa pera, no? Paggasta ng Opo. pera ng bayan, o kung hindi man ay mga illegal na campaign funds, no, na mga donation na hindi naman na deklarado. Pero kasi ako siguro yung pinaka-highlight sa akin ay dahil pumirma ng bank secrecy waiver. Malaking bagay para sa akin kasi ibig sabihin nun, hindi lang maaari ng independently i-verify, Correct. no, ng iba yung kanyang mga binitawang salita. Makikita Diba? Hindi lahat na lang nun. hindi lang laway niya yung naging puhunan. Oo, Tama. dapat Maaari may nating malaman ngayon. corroborating. Tama ba? May corroborating. Oo, pwede nilang i-corroborate ngayon. Kaya parang mas sa akin bilang observer, bilang nanonood, yun, malaking bagay sa akin na handa siya at talagang pumirma ng bank secrecy waiver. Ibig sabihin, handa siyang mapatunayan na yung kanyang aligasyon na halos sa bilyon, no? Pagkasinuma mo, halos 2 bilyong piso daw na dumaan sa accounts niya, no? Pero ito daw ay parang dummy account, no? Mga dummy accounts para kay dating Pangulong Duterte at sa kasalukuyang ikalawang Pangulo. Yun. So, yun yung aking pinanggagalingan na mukhang malakas ang loob ni Madriaga dahil nga naghahain naman siya ng ebidensya kagaya ng bank secrecy waiver. At dahil nga po pumayag siya doon sa waiver ng bank secrecy po, pwede na mabusisi yan partner, di ba, Professor? Bubuksan talaga. Kung mabubusisi yan at makikita, doon ba natin masasabi, Prof, na po pwede din ba na bukod doon sa mga nabanggit niyang una, ay may posibleng may mga iba pang transaction na mas makita natin? Mukhang yun ang mangyayari kasi etong mga dummy accounts na ito, bago sa pandinig natin, no? Bago sa Correct, pandinig ng correct. ating mga kababayan, at hindi naman milyon-milyon lang ang pinag-uusapan, no? Mahigit 1 billion daw, halimbawa, yung pinatago sa kanya ng dating Pangulo. At syempre ngayon pa lalo na, no, na medyo nahihirapan yung ating mga kababayan dun sa krisis sa presyo ng langis, talagang mapapaisip ka na bakit sa kanila dumaan yung ganitong mga kalaking pera, no? So I think ang kailangan busisiin dito ay
bukod sa saan napunta yung mga pera dahil dumaan lang daw, pinatago no, kay Ramil Madriaga, at magiging challenge niyan nga kasi ay hindi naman nagko-cover ng bank secrecy waiver yung mga nakatanggap, 'di ba? So hindi Correct. na natin mako-follow yung trail. Yung trail. Pero isa sa mga interesting dun sa kanyang testimonya ay yung kung saan galing, no? At ako, I think yun yung isa sa mga nakakabahala, no? Kung mapapatunayan na itong mga aligasyon kay VP Sara na nanggaling, 'di ba? Merong mga galing sa mga known na mga sangkot sa drug industry, illegal drug industry, no? Meron siya Oo. mga pinangalan ng mga ilang personalidad, no? Meron din na sa Pharmaly, no? So hindi din okay yung sources of money. Bukod sa mga tagong yaman ito, kaduda-duda din yung pinanggalingan ng pera. So ito, bubusisiin pa to for sure. Pero Oo. hindi ko din sure kung talagang tatalakayin niya ng House kung palalalimin nila, kasi Senado na siguro din yung magiging oportunidad, Opo, no, opo. para papalalimin yung usapin na yan. Kaya Opo. siguro mainam na kagaya ng ating mga kababayan na naghahanap ng ebidensya, no, siguro mukhang kailangan makarating tayo doon sa oportunidad kagaya ng Senate trial para makita natin kung kapanipaniwala ba talaga in the end kapag binulat-lat yung mga bank accounts. Opo, opo. Hindi naman ako sa pinangungunahan ko kayo, ano po, Sir, ano na, Steve. Ay, Clive. Oo, sorry. Kasi hindi ako sanay na nasa New York ito eh. Pero Sir Clive, papaano kaya sa palagay mo i-frame yung mga question na gagawin natin kapag ka nagpa-survey tayo? Lalo na, ito lumabas, sabi nga namin ni Robert, may mga pasabog. By the time na susunod na umarap sa hearing, magkakaroon na ba kayo ng idea kung paano ang takbo? Acceptance ng Oo, public dito sa yun. nangyaring hearing na to. Sa mga susunod po na survey natin, no, actually yung susunod na survey natin ay gagawin yan sa susunod na buwan, no. Doon maaari na nating itanong, medyo pwede nating himayin yung iba't ibang mga aligasyon, no. Na isinawalat dito sa mga pagdinig sa kamera, no, kung gaano sila naniniwala, 'di ba? Halimbawa na lang yung isang malaking usapin din dito, dinedenay ni VP Sara na may connection siya o kilala niya si Ramil Madriaga. Samantalang si Ramil Madriaga naman nagpapakita ng pruweba, 'di ba? May mga patibay siya, merong video, may birthday greeting, merong pagpasa ng flag, no, ganyan. So maaari nating himay-himayin talaga ano dito yung mga kapanipaniwalas para sa publiko, no, sa mga usapin na ito. Makikita natin yan. Yung paggasta dun sa confidential funds, di po ba lumabas din yung pag-aaral ng NBI na nagpapakita na ilang tao lang yung pumirma sa daan-daang mga resibo nung mga tumanggap daw supposedly nung mga confidential funds. So maaari din nating itanong yan, anong tingin ng ating mga kababayan. So ultimately yung mga tanong po natin, ang gusto nating malaman talaga ay sila ba, tingin ba nila may malakas ang ebidensya, mahina ang ebidensya? Sa kasalukuyan kasi, lumalabas dun sa pinakahuli nating survey na isinagawa namin noong March 2026, no, nakaraang March, no, tabla pa no? Tabla pa yung nagsasabi ng mahina ang ebidensya at saka malakas ang ebidensya. Nasa 20-25% yan parehas. Pero sa kasalukuyan, talagang ang nananaig pa para sa ating mga kababayan ay hindi pa nila alam. Wala pa silang sapat na kaalaman. So babantayan din natin yan sa susunod na survey kung nagbago na ba. Kasi itong mga araw-araw ata, yung may mga iba't ibang panauhin, resource person yung kamera, mukhang yon, malalaman natin kung pagkatapos ng ganong proseso sa House, no, kung tingin ng mga kababayan natin, may sapat na kaalaman na sila. Prof, nakikita ba natin with this revelations ni Madriaga, continuous na hearing ng Justice Committee, nakikita ba natin na
kahit papaano magkakaroon ng pagbabago dyan sa sinasabi nating figures na yun, lalo na doon sa trust and confidence na ibinibigay sa Vice Yan. President. Makakaapekto kaya sa kanya itong mga revelation na ito na halimbawa, sinabi ni Madriaga, 125 million pesos na confidential funds sa isang araw ginastos. Oras lang, di ba? di ba? Ang campaign funds pinonduhan daw ng Pharmally na alam naman Yan. natin na ang Pharmally nagkaroon ng malaking issue ng korupsyon during the pandemic. Yung mga ganito po at naging ayun yung naging dami din siya, di ba? Correct. Doon sa mga account. Sa mga ganitong revelations ba nakikita natin, Prof, na somehow yung tao, yung publiko, po pwedeng masway na, oops, parang meron nga talagang problema Oo. sa Vice President? O nakikita natin, or po pwede sabihin na, ay hindi, dahil naniniwala sila previously sa Vice President up until now, ay hindi makaka-apekto sa kanila. Okay. Tingin ko dahil tingin ko maaari talaga makaapekto kasi lumabas sa survey natin na ang inaantay ng ating mga kababayan ay ebidensya at Yun. impormasyon. At ngayong nakakakuha na sila ng ebidensya, nakakuha sila ng impormasyon, hindi lang naman si Ramil Madriaga yung pinag-uusapan dito, pinag-uusapan din yung COA na nagpakita na kumpirmado na may notice of disallowance. Correct, No? may Hindi pinababalik isang na beses, milyones. dalawang beses may pinapabalik na may 300 million, may ano. So, malaking pera yung pinag-uusapan dito. So, bukod sa pera to ng taong bayan, fresh pa din siguro naman yung damdamin ng ating mga kababayan dun sa flood control, di ba? Yung mga ganyang mga malalaking korupsyon na mainit yung mata, damdamin natin kapag sa usapin ng maling paggamit sa pera ng bayan. Tas ngayon pa na lalong tumitingkad yan dahil may krisis no doon sa presyo ng langis, 'di ba? Medyo talagang naghihigpit ng sinturon yung maraming mga pamilyang Pilipino, no? So halimbawa nga, sabi ko nga na sa isang kausap ko na yung sinasabi na 2 bilyong piso na maaaring dumaan, no? Sa mga accounts, no? Yan kasi yung pagkasinuma total mo doon sa aligasyon ni Ramil Madriaga, yung 2 billion pesos. Yan ay katumbas ng 69,000 years na monthly income ng isang ordinaryong Pilipino, no? Aray ko. Napakalaki niyang pera na yan na pinag-uusapan, no? So napakarami dapat din sanang nakakinabang diyan, mga ayuda, mga iba pang programa ng gobyerno, pero hindi. So tingin ko kung ganun maiisip siya ng ating mga kababayan, maaaring maka-affect dun sa confidence nila kay Vice President, no, dahil sa ganitong mga usapin. Bukod pa sa hindi naman din sumasagot pa, 'di ba? Hindi pa naman din talaga nagpapakita ng sariling ebidensya yung Vice President. Kasi ngayon dahil sa mga aligasyon ni Madriaga at iba pang mga dokumentong ipinakita dun sa pagdinig, mukhang force talaga yung VP na sumagot. I think ang mangyayari habang tumatagal na hindi siya sumasagot, may iwan sa isip ng ating mga kababayan na itong mga aligasyon na ito ay makatotohanan, 'di ba? Na talagang ganito pala ginasta. Ganito pala nangyari doon sa confidential funds halimbawa, no? So hangga't sa hindi ito nareresolba, hindi nasasagot, maaaring makapagtanim ng duda, no, yung ating mga kababayan doon sa kakayahan ng ikalawang pangulo na magpatuloy sa kanyang katungkulan. Kasi idagdag mo pa yung sinabi ng NBI do sa forensic examinations nila, 'di ba? Anong sabi? Yung mga lagda halos identical lahat, parang very few. Kaya importante nga naman talaga na masagot lahat ito punto por punto ng pangalawang pangulo para mas ma-address din ng taong bayan. Yan ang diba? hinintay talaga. Hintayin natin kung sasagutin din niya. Kung sasagutin. At hihintay din natin yung susunod na survey ng WR numero kung ano ang magiging effect nitong pagdinig na ito ng House Justice Committee sa kanila. Tama. Yan. May pahabol ka pang tanong, partner? Wala na. Sabi ni Camille, wala na. Kaya dinirekta na kita. Prof, maraming salamat po sa inyong oras. Alam namin napaka-busy mo. At natutulog na si Prof. Oo, mag-relax na si Prof ng konti. Maraming salamat, Prof. Cleve. Thank you. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa lahat. Pasalubong po pag-uwi. Nanghingi na 5.5 sa block. Professor Cleve Arguelles, Political Scientist at President and CEO ng WR Numero. Ayan, maraming salamat po. Kagawad! May request ako, Kagawad. Ano yan? Kainin ko muna yung lollipop ko.